God. Yan, magandang umaga po mga kapatid. Amen, hallelujah. Yan, praise God po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po tayo sa ating banal na gawain ngayong umagang ito. Excited na po ba ang lahat? Yan, praise God. So, kukuha ko lang po yung isang Bible verse na nabasa ko ngayon. So, Joshua 1 verse 9, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Praise God! So, even though nakakatakot po ngayon yung ating nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, sa ating bansa, mga kapatid, still, yung faithfulness natin kay Lord, andun pa din, nagtitiwala tayo dahil alam natin, kasama natin ang ating Panginoon Diyos saan man tayo magpunta. Amen? Amen! So, inanyayaan ko na pong tumayo ang lahat para po makapagsimula na po tayo sa ating banal na gawain. Yan. So, papangunahan po tayo ng ating Bible reading na si Nanay Angget. Then susundan po ng ating opening prayer ni Sister Cheche. Mga kapatid, let us open our heart. Deep natin everything sa Panginoon, lahat ng ating worries. Sabi nga, di ba, kahit gabutil ng buto ng mustasa yung ating faith, ang mahalaga nandun yung faith natin kay Lord. So, let us open our heart, our mind. Let us all welcome the Holy Spirit in this place. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na wala dito, ang ating mga kapamilya, na this is the right time to repent. This is the right time na papasukin natin ang ating Panginoong Diyos. Accept Jesus Christ as our Savior. Dahil siya lang po makakapagdigtas sa atin. Siya lang po yung kumakatok na po si Jesus Christ. Kumakatok na po ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And we are all excited. Panginoon, excited na po kami. Tanggalin mo yung takot sa puso namin dahil alam natin mga kapatid na malapit na po natin makasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So palakpakan po muli natin ang ating Panginoong Diyos. Mga awit 63 verse 1 to 11. Pananabik sa presensya ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, Ikaw ay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Lamang ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Amen. Yes, mga kapatid, magandang umaga po. Ating pong damhin ang presensya ng ating Panginoon. Itaas po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin sa araw pong ito. Yes, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan, Almighty God, the God who creates everything, the God who creates everybody. Yes, Lord, marami pong salamat. You are the King of all kings, the Lord of all lords. Yes, Lord, marami pong salamat, Panginoon. You are our blessed hope. You are the giver of life.
You are the giver of love, faith, hope, and glory. Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo, sa iyong natapos na gawa with your precious blood, sa iyong mga stripes, Panginoon, sa iyong mga latay. Kami ay magaling, kami ay ligtas, kami ay may kapayapaan, Panginoon. Kami ay may pag-ibig sa aming kapwa, may pag-ibig sa aming pamilya. Yes, Lord. Kami ay ligtas, Panginoon. Kami ay binabalot mo ng iyong pagmamahal, O Lord. Marami pong salamat for all the blessings that you have bestowed upon us. Marami pong salamat, Panginoon, for your unfailing love, for your unconditional love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng mga biyaya na nagsiksik-liklik at umaapaw sa aming mga buhay, O Lord. Jesus Christ, kayo, Panginoon, ay aming sasalubungin, Panginoon, sa alampam, O Lord, sa inyong muling pagdating. For we walk by faith and not by sight. Marami pong salamat na susulat ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay, O aming Panginoon Diyos. Yes, Lord, iligtas mo po, Panginoon, ang mga buhay na kaluluwa na narito ngayon, nagsusumamo, Panginoon, humihibig sa inyo, Panginoon, naninikluhod sa inyong awa at kahabagan. Yes, Lord, suot namin ang full armor of God, the helmet of salvation. Thank you, Lord, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the butchers of gospel of peace and readiness. Yes, Lord, the shield of faith, Panginoon, marami pong salamat. And most of all, the sword of your Spirit, which is the Word of God. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming mga buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Lahat, Panginoon, nagtatayo sa pulpito, Panginoon, sa harapan, O Lord, inyong gagabay at papatnubahin, Panginoon, si Pastor Rodel, si Pastor Dexter, si Pastora, Panginoon, at ang kanila buong sambahayan, Panginoon. Yes, Lord, kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako at marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, kami ay ligtas, O Lord. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Please cleanse our heart and purify our souls, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami na sumunod sa inyo. At kayo, Panginoon, sa paghahari ninyo, O Lord, kami ay makasama ninyo, Panginoon, tungo sa eternal peace and eternal life. Yes, Lord, marami pong salamat. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa matabis na pangalan lamang ng aming Panginoon na si Hesukristo. Ang lahat po ng may hininga ay magsabi po ng Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Tayo po ba'y nagagalak sa umagang ito, mga kapatid? Amen. Mahina po yata. Tayo po ba'y nagagalak sa umagang ito? Amen. Praise the Lord. Dahil po sa kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po'y sama-samang magpuri, sama-samang sumamba, magpasalamat, purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. I will praise you, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope
I will praise you in all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. It's in you. The Spirit of the Lord is great and mighty. Hallelujah. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. I am more than a conqueror by the power of His word, Spirit of the Lord, He's great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord, He's great and mighty in me. Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord, He's great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord, He's great and mighty in me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Spirit of the Lord, He's great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord, He's great and mighty in me. Spirit of the Lord, He's great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord, He's great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Yes, Lord, hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Hallelujah. In a difficult hour, we will crush and devour, and be the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, we will crush and devour, and be the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory to the name. Glory to the name of the Lord. Glory to the name. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. God Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. God Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power. Tear down the works. Tear down the walls. The enemy. All the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour. And in the power of darkness, underneath my feet. For the Lord is my Tower, and He gives me the power to tear down the walls of the enemy. In a difficult hour, we will crush and devour. And bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush every power, and be the power of darkness underneath my feet. Bring the power of darkness, and bring the power of darkness underneath my feet. Hallelujah! And bring the power of darkness underneath my feet. Hallelujah! And bring the fire of darkness. Sabihin nga po nating lahat. And bring the power of darkness underneath my feet. Kaya yurakan po natin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen? Tayo po'y mananagumpay. Ang kaaway ay talunan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Jesus. We worship your name. We glorify your name. We welcome you, Holy Spirit. Come and fill this place with your presence. Come and fill this place with your presence, Holy Spirit. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing
worship. And as we worship Thee, Your throne, as we worship, and as we worship Thee, Your throne, and as we worship Thee, Your throne, come Lord Jesus, and take Your place. Jesus, we enthrone You. Jesus, we enthrone You. We proclaim You are King, standing here in the midst of us. We raise You up with our praise. Let us worship, and as we worship Thee, Your throne, and as we worship Thee, Your throne, and as we worship Thee, Your throne, come Lord Jesus, and take Your place. As we worship, and as we worship Thee, Your throne, and as we worship Thee, Your throne, and as we worship Thee, Your throne, come Lord Jesus, and take Your place. Shout to the Lord. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your hand forever. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Hello. Happy Sabbath morning, everyone. Panginoon, kami po'y lumalapit at sumasamba sa inyo. Kami pong mga uhaw na kaluluwa ay hindi pong tinatanggap po namin ang iyong presensya. Buong puso kaming lumalapit sa inyo. Ang lahat po naming mga dalangin ay inyo pong pakinggan. Ang lahat po ng may karamdaman ay inyo pong pagalingin. Alam po namin, Ama, kayo lang po ang magpapalakas na aming kalooban. Kayo po ang nagpapalakas na aming mga buhay, aming pananampalataya ay po puso namin inahandog sa inyo, Panginoon. O Ama, bigyan niyo po kami ng pagkakataong magbagong buhay. Bigyan niyo po kami ng isang halimbawa na ang pagtutusan ng aming Panginoong Jesus ay amin pong pantayan na may lahat ng kanyang paghihirap ay buong puso namin pinupupurihan ang aming Panginoong Jesus. Kaya Panginoon,
lahat po ng mga kapatiran dito sa aming sambahay-sambahan ay paspasan po sila. Kung ano po ang mga problema dumarating sa aming buhay, ay malagpasan po namin. Lalo na po sa panahon to, ang dumarating sa ating mundo ay puro mga disaster. Kaya Panginoon, kami po ay nakahanda. Sinusuot po namin ang lahat ng pagsubok na inyong pinagulog sa amin. Lahat po ng aming mga kasalanan ay sinusuko po namin. Pinagsisiyan po namin lahat, Ama, ang inyong aming mga nagawa dito sa ibabaw ng lupa. Kaya, Aba, basta po ang aming Pastor Rodel, ang lahat po lumalabas sa kanyang bibig ay may tanim sa aming puso at isipan sa kanyang salita. Na salita rin niya, Panginoon, ay huwag po kaming pababayaan na maligaw kami ng landas. Panalitiw maganda ang aming pananamba sa inyo. Maging maalam po lalo ang pagsamba sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang music ministry, basbasan niyo po sila, ang mananayaw po, na may bigay po nila ang kanilang mga lakas sa bahay sa bang ito. Ang lahat na ito, Ama, dinadalangin na naman namin, Ama, sa Panginoon Jesus at sa Banal na Espiritu. Ang lahat po magsabi ng Amen. Yes, O Lord, maraming salamat, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na linoob nyo kami po ay magising, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, upang makita namin ang inyong kabutihan, O Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nasa lugar na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Lord, sa umagang ito, O Lord. Lord, we declare, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pusong galak, Panginoon, na napupuri sa inyo, O Lord. Lord, buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Ang aming mga espiritual na puso, Panginoon, ang aming espiritual na paningin, O Lord, ay buksan niyo, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang dapat namin gawin, O Lord. Sa pamamagitan niyo, Panginoon, hindi po namin kaya, Panginoon, pero sa pamamagitan niyo, O Lord, makakaya namin lahat, O Lord. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ipahayag namin ang inyong mga kabutihan sa bawat mga hindi pa nakakakilala, O Lord. Gamitin niyo po kami mightily, O Lord. Hindi lang sa lugar na ito, O Lord. Bagos sa lahat ng dako na aming pupuntahan, Panginoon. Kami po ay inyong gamitin, Panginoon. Panginoon, alam po namin, Panginoon, na nalalapit na po ang inyong pagbabalik, O Lord. Bagos, Panginoon, kami po ay nagagalak, Panginoon. Nakikita namin, Panginoon, na bawat dako ng mundo, Panginoon, ay may calamity, lindol, war, O Lord, na alam namin, Panginoon, sa pamamagitan na ito, Panginoon, na inyong mga lingkod, Panginoon, nakikita namin na kayo po ay parating na, O Lord. Salamat po, Panginoon, Panginoon. Lord, sa umaga ito, Panginoon, kung ano man pong kahilingan, Panginoon, ng aking mga kapatid, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, kagalingan, Panginoon, physical, spiritual, Panginoon, kung ano po pa man ang kanilang mga pinagdadaan, Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon, balutin niyo po sila, Panginoon, ang inyong banal dugo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay manahan sa inyong banal na Espiritu, O Lord, na kayo po ang manguna sa bawat isa, O Lord. Alam po namin na hindi po namin magagawa ito nang wala sa inyong presensya, Panginoon. Hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa inyo, O Lord. Hindi namin magagawa ang manalangin kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Kung hindi dahil sa inyong banal na Espiritu, O Lord. Nandito po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Na ang bawat isa sa nandito, Panginoon, ay inyong magiging lingkod ng tapat, O Lord. At wala na po kung kami may magagawa, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, Panginoon, at antayin ka sa inyong pagbabalik, O Lord.
Lord, muli, maraming salamat muli sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Can shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah! We praise you, we worship you, we glorify your name, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! We thank you. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat, lahat ng pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Praise God. So, napustos po ba tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, nalabo na po tayo sa pagbibigay ng patotoo. May magbibigay po ba ng patotoo ngayong umagang ito? Natingin ako sa birthday celebrant. Baga, happy birthday po kay Sister Daisy. Happy birthday. Yan, praise God po sa buhay ni Sister Daisy. Palakpakan po natin ang ating birthday celebrant. Maraming salamat po sa Panginoon dahil ano na po ako, 30 na. Glory to God po sa kabutihan niya sa buhay ko at sa pamilya ko po.
things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Datapot kung magsisimula mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit ng pagkakatubos ninyo. Amen? So sabi nga po ni Sister Daisy, kung ang iba po ay pinaghahandaan yung David 1 ang pinaghahandaan po natin ay pagdating ng ating Panginoon Diyos. Amen? So mga kapatid, hindi ko na po pakabain. Inaanyayan ko na kung tumayo ang lahat upang ipanalangin natin ang ating Pastor Dexter. Yes, Abba Father, Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa mga araw-araw sa buhay namin, Panginoon, na patuloy mo kami ginagabayan. Patuloy mo kami, Panginoon, na binibless, Panginoon. Lord, we thank you for the life of our mga pastor, Panginoon, ang Pastor Dexter at Pastor Rodel, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, spiritual at physical, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sila yung mga lalaking lingkod at patuloy mo silang ginagamit upang ipalaganap ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa punang kanilang pamilya, Panginoon. Bless them to be, para po maging patuloy silang pagpapala sa ibang, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na buksan na aming mga puso at isipan, Panginoon, na bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, tuloy mo sa amin, Panginoon. Maintindihin namin at maunawaan namin, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ito ay pagkain ng aming kaluluwa. Lord, we lift everything to you, Panginoon. We lift everything into your name, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hi. Tawagin. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, magandang umaga po. At salamat po sa Diyos at muli tayong nagkasama-sama at nagbabalik po tayo sa atin pong pagtitipon. Kayo po ba'y masaya na kayo naririto ngayong umagang ito? Sa iyong katabi, masaya akong katabi kita. Amen. Brother Steve, I am so happy that I am a child of God. Ang ganda ng t-shirt mo, Brother Steve. Amen. So napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. At nabanggit nga po kanina sa atin pong narinig na mga isang testimony, kapansin-pansin ano po ang mga nangyayari po sa ating sa ating bansa muna bago tayo tumingin sa nangyayari sa ating mundo. Ang dami pong mga paglindol na naganap in the span of a week. Ano po? Kanina sa Antipolo ay nabanggit ko po sa ilan sa ating mga kapatid doon kasi majority po ng mga kapatiran na nagsasama-sama sa Antipolo, mga seniors. Amen. So, ang tanong ko sa kanila ay sa inyong karanasan bilang mga tao, in your experience as a human being, that reach almost yung ilan sa kanila, maximum ng buhay na ibinigay na ng Diyos kasi may mga 70, 75 na eh. Kasi pag tumuntong ka na ng 70, bonus na yun eh. Meron ba rito mga 70 years old? Pakitaas ang kamay. Ayan, di nahiya. Ano po? Yun yung mga inspiration na tumawid sila sa fullness of life. Amen? So, kaya sabi nga ng kapatid ko nung nabubuhay siya, narinig ko sa kanya, sabi niya, every gising is a blessing. Kaya sa iyong katabi, nagising ka pa, pinagpala ka. Amen? Every time you wake up is a blessing. Kasi hindi po lahat ng tao ay nagigising sa bawat umaga. Tama? Kaya mapalad po tayo na nakikita pa ulit natin ang panibagong araw. So kanina sa akin pong tanong doon sa mga kapatid sa Antipolo, ay naalala nyo ba yung mga lindol na dumating sa Pilipinas? At sinimulan ko sila doon sa Ruby Tower. Sino sa inyo nakakaalala sa Ruby Tower event? So yung mga nagtataas ng kamay, alam na yung edad. Ano po? Kasi yung mga bata, hindi nila alam ito. Ano po? Malibang kanilang iginugel. Amen? So yung panahon ng Ruby Tower, ano po, Kuya Daskol, napakalakas niyan. Ano po? Pero kung ating pong babalik tanawin, yung panahon na yun, Ruby Tower ay yung sumunod na lakas na ay ayo na po ang tawag. Ibig sabihin ay wala pong sumunod the day after, the week after, kundi years ulit yung sumunod. Alright, so isa pang earthquake na napakalakas sa ating
kasaysayan ng ating bansa. Sino rito po nakakaalala doon sa earthquake na nangyari sa Baguio? Medyo dumami na, no? Kasi medyo ano na yun, amen. Pero marami pa rin kabataan, di nila naabutan yung gumuho ang, if I am not mistaken, ay Hyatt Hotel ba yun? Yung hotel, anong pangalan ng hotel? Hyatt, ano? So, natumba po yun, nagiba. Pero again, going back to that history, ay yung sumunod ulit na lindol, malalayo na. Pero sa akin pong personal na opinion ay parang first time ever kong nabalitaan that in a week ay sunod-sunod po yung malalakas na paglindol na ating naranasan dito sa ating bansa. Amen. At ang pinaka-latest nga pong napakalakas ay yung nangyari sa Mindanao sa lugar ng Davao. Ano po? Napakalakas po dahil reaches sa richer scale, yung magnitude, 7 point plus something. At sabi nila, mas malakas pa ito sa tumama sa bayan po o probinsya ng Cebu. Amen? So ngayon ay meron po akong nakita na isang programa over the internet na nagre-research tungkol po sa mga nangyayari po sa ating bansa dito sa Pilipinas. At alam niyo po ba na bukod po sa napakalalakas na ng mga lindol na nangyayari sa atin, meron po kasi nabanggit itong grupo ng mga scientists at experts na ang ating bansa ay napakagandang bansa, pero it is a nation that is also very dangerous to live. Amen, yun ang pangit doon. Napaka-delikado ng ating bansa. Alam niyo po bakit? Because according to research, yung mga tinatawag na mga plates ay nagtatraverse sa ating lupa. Ano po, yung mga tectonic plate ng daigdig, tumawid po dito sa Pilipinas ang marami. Kaya tayo po ay talagang very prone sa mga tinatawag na paglindol. And not only that, ang ating geographical location ng ating bansa, tayo po ay situated sa Pacific Ocean, and that is the reason why we become part of a thing called the Pacific Rim. Ano po, kaya tayo ay nakapaikot dyan at very volcanic din po ang mga bansa na karating natin. Kaya it's also posting a great danger sa ating kalagayan. So, ito po ngayon ay kanilang natuklasan kaya nagkakaroon na ng mga malalakas na paggalaw ang lupa. And according to the research ay, did you all know, ewan ko po kung aware kayo, that every day here in the Philippines only, we are experiencing 20 earthquakes minimum a day. Yung iba hindi natin nararamdaman. Pero araw-araw tayo po ngayon ay lumilindol. But there are very few na nararamdaman natin. Imagine dyan, minimum 20 earthquakes a day. Amen? So, gaano po ka-onti yun? Napakarami. Ano po? Dito lang yan sa ating bansa. Ngayon, ito po ngayon ang ating sitwasyon. Napakatindi po ng mga paglindol. Ngayon, nabanggit kasi kanina yung Big One. Kung inyo pong papansinin, yung posibleng lakas ng Big One, tumama na po yan sa Mindanao. Ngayon, nakita nyo, ang lakas po nung nangyari sa Davao just recently. Ano po? Pero bakit po ba masyadong namamagnify yung Big One sa Metro Manila? This is my opinion. Alam niyo kung bakit po big deal sa atin yung Big One? Actually, malalakas na yung tumama sa Cebu. The problem with Metro Manila is there are so many people in this region. Napakarami po kasi ng tao dito sa Manila. At ang isa pa pong problema because of the number of population ay yung dami ng structure that can be a threat to human lives. Lalo na ngayon na na-expose po ang corruption. Amen? So, alam naman natin, di naman na tayo bago at kahapon lang ipinanganak. Yung mga building code dito sa Manila, hindi po nasusunod. Amen? Like one, for example, dahil nga sa mga threats na nagpo-post ngayon sa ating bayan about earthquake, 2 days ago, that was Friday, siyempre, bilang magulang, tayo po rin ay merong kaunting pag-aalala. Pero sabi ko nga, bilang anak ng Diyos, hindi naman po makatutulong ang pag-aalala.
Kaya kailangang mabuhay po tayo lagi sa pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. So bilang tao ay nararamdaman natin paminsan-minsan ang pag-aalala. Tama po ba? Sino rito hindi na nag-aalala? Pakitaas nga ang kamay. Pag hindi ka na nag-aalala, tao ka ba? Amen? Ang tao po ay nag-aalala, kaya kailangan nating magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Ngayon, kami po may mga anak. Dalawa po ang aking anak. At ang dalawa namin pong anak ay wala na po sa aming tahanan. Dahil sila po ay nakabukod na ng tirahan from Monday to Saturday. Dahil meron na po silang mga kanya-kanyang buhay. So, sila rin nakatira sa Manila at tinawagan ng aking misis yung gusali na kanilang tinitirahan. At sabi niya, nag-aalala kasi ako sa mga anak natin. Tinawagan niya, sabi niya, ay hinanap niya yung building manager ng gusali. At tinanong niya kung yung bang gusali na tinitira ng mga anak ko is earthquake-proof. Ano po? Kasi nowadays, yung mga modern construction ay nire-required na sila po ay sumunod sa bagong building code and part of it ay building code, ay earthquake-proof. So in-explain sa amin nung building manager na yung kanilang building, because it's a new building, hindi pa ito sobrang tanda, ay meron itong bola sa ilalim. So ibig sabihin ay yung building na tinayo nila ay earthquake design at sinabing ang pinagmamalaki sa amin ay it can withstand intensity 10, and above. Sabi ko, wow, that's good. Pero alam naman nating lahat na hindi rin po yun dapat na panghawakan. Amen? Pero medyo lumamang na ako sa aking naramdaman kasi sabi nung building manager, because of its modern design, pagka nag-shake ang lupa, nakatayo ito sa bola, so susunod lang yung building kung saan ito dinadala. Well, that's good. Sabi ko, salamat sa Diyos at ganun yung kanilang technology. But the problem is how many buildings today ang sumusunod po sa standard ng earthquake-proof. Amen? And with the corruptions that we are seeing right now, siguro yung mga standards are compromised. Like one, for example, sa amin pong lugar ng aking ama, na kung saan ako'y lumaki, isa po siyang subdivision. Alam niyo, hindi po ako eksperto, wag niyo po sanang ipagkamali, pero sa aking maliit na naunawaan, sa building code, if you are living in a subdivision, you are not allowed to build a high-rise. Sa loob ng subdivision, hindi ka pwede magtayo ng 3-story, 4-story, or 5-story na mga properties because it's a village, it's a subdivision. Kaya dapat po ay pinakamataas na sana ay yung 2-story. Pero sad to say, because of corruption, nabibigyan ng permit yung mga gustong gawing building, yung kanilang mga bahay, inside a subdivision. At ginagawa nila itong mga paupahan, kaya nagiging itong high-rise. Now imagine this, nasunod kaya ang building code sa mga itinayong high-rise sa loob ng subdivision. Tapos ikaw na masunurin, ay hindi nagtaas ng bahay, tas ang katabi mo ngayon, 6-story building. Pag po yun nayanig, saan po yun babagsak? Di sa mga mabababa. So that is the thing, kaya po talagang hina-highlight yung big one. It is not because of the strength, but because of the condition of our nation. Kasi kung tutuusin, yung 7 and 8, yan po'y dinaranas na sa probinsya. Pero ang maganda po sa probinsya, malaki pa ang lupa kaysa sa mga tinatawag na struktura. Pero sa Manila, ay dikit-dikit na po ang mga struktura. At ang question ngayon dito is how will it withstand a strong earthquake when it comes? Kayong po ang talagang napakalaki ngayong danger na kinakaharap po ng ating NCR. Sabi ko nga, dito sa ating bansa, nakita niyo yung nangyari sa Cebu, na nirak yung, ito'y nag-online, nag-viral, yung tulay. Naka-survive po siya sa 6 point something magnitude, di siya nagiba. Alam niyo, sabi ng mga tao, because it was built by Japan. Samantalang yung sa Cagayan, wala pa lindol, dumaan lang ang truck, nagiba. Because it is built by a Filipino. Amen?
Kaya yun po ang nakalulungkot na ating senaryo, pero on top of it, tayo pong mga mananampalataya ay hindi dapat magulat at magtaka, sapagkat bago po dumating at mangyari ang mga bagay na ito, the Lord already foretell and told us that this is gonna happen and it will come. Sa Matthew 24, ang isa pong reference na napakaliwanag na nagpapatunay na sinabi po ng Panginoon that in the last days, these are the kinds of things that we will be seeing, and it will be a signal that Jesus is coming back. Ito po ay nagpapahiwatig, nagpaparating na napakalapit na po natin sa ating panahon sa tinatawag na pagbabalik ng ating Diyos. Amen? Ngayon, kung ating pong papansinin doon sa mga skeptics, sinasabi nila na hindi daw dapat nating i-spiritualize ang mga paglindol at pagyanig ng lupa. It's part of the things, at sabi nga nila, ito po ay bahagi ng mga nangyayari sa daigdig. It's normal. Pero bakit po ba natin ito binibigyan ng pansin? Kasi ang sinasabi po ng Panginoon ay yung tinatawag na frequency at intensity ay magiging mas malakas at mas madami po ang lindol sa wakas ng panahon. And true indeed, pag sinubaybayan po natin ang kasaysayan ng mga paglindol sa daigdig, not only in the Philippines, dumarami po sila ng dumarami kaysa dati. At bukod po sa ito'y dumarami kaysa dati, ay mas malakas po kaysa noon. Nakukuha po ba natin yon? Kaya ito po ay pagpapaalala sa atin. Pagpapaalala na meron po tayong trabaho. Ano po yung trabaho ng simbahan? Ibahagi ang Ebanghelyo. Amen? Alam natin na babalik ang Panginoon. Pero gaya po ng pamilya ni Noah, na ipinahayag sa kanila ng Diyos na darating ang baha. Pero hindi po sila nanatili lamang na gumagawa ng arko. Dahil habang sila'y gumagawa, isinasabay pa rin nila ang pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe ng Diyos. Kaya as a church, ito po ay wake-up call sa ating mga mananampalataya na nalalaman natin that the curtain is about to close and we need to spread the word of God so that people can be saved through the preaching of the gospel. Dahil wala pong ibang kaligtasan ang tao eh. They will not be saved by religion. They can only be saved when they put their trust in Jesus Christ. Religion cannot save man, but only Christ Jesus. Hindi po tayo maliligtas sa relihiyon, si Kristo lang at pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya yan po ang trabaho natin bilang mga mananampalataya. Amen? Kaya wag po tayong matakot sa mga nangyayari sa ating paligid. Ito po ay ating, sabi nga ng ating kapatid, kinote niya yung scripture, when you see these things, it's the word of Christ actually, sabi, when you see these things happening, look up, for your redemption draweth nigh. Ibig sabihin, ito po ay nagpapaalala lamang na talagang napakalapit na natin sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, bigyan ko lang ng konti. I'm not yet in my message today, but let me just give you a short teaching. Hindi po tayo nag-aabang ng end of the world. We're not. Amen? Linawin ko lamang po. Hindi po natin inaabangan ang paggunaw ng daigdig. Kasi yung paggunaw po ng daigdig, malayo pa po yun. It's very far if you follow the prophecy in the Bible. Ano bang inaabangan po natin? Para lang magkaroon ng clarity at kaliwanagan tayo as a church. We are waiting for the rapture. Ulitin ko. What are you waiting for? Ano bang inaantay ng church? We are waiting for the rapture. Kasi gusto rin po maging maliwanag. Kasi hindi masyado ito napapag-usapan. We are not also waiting for the second coming of Christ. Bagamat nalilito tayo kuminsan kasi babalik na ang Panginoon because of the term, babalik na po ang Panginoon. But if you go to the scripture, meron pong dalawang tinatawag na pagbabalik ang Panginoon na itinuturo ang Biblia. So tayo po'y tumungo na rin doon at ating sundan na itong pag-uusap na ito. Amen? Handa na po ba kayo? So if you're ready, can we first bow our heads and let us begin to pray. Tayo po muna ay magsama-samang manalangin, mga kapatid sa simbahang ito ng Morong Rizal. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, kami po ay muli ay nagpapasalamat
na kami po'y dinala mo sa lugar na ito na kung saan ay merong kapayapaan kaming makikinig muli ng iyong salita. Gamitin mo lamang po ako na daluyan at instrumento mo at hinihiling ko na ang mga kapahayagan at katotohanan ay lumabas sa aking mga labi at dalahin ko rin na ang bawat isa ay tulungan mo makaunawa. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na dakilang tagapagturo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at paglalahati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Alright. So if you have your Bibles today with you, ay samahan niyo po ako na magbukas sa 1 Thessalonians chapter 4. Samahan niyo po ako sa 1 Thessalonians chapter 4. At ating pong tunghayan ang revelation ito na isiniwalat ng Diyos sa lingkod niya na ang pangalan ay Pablo. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ating pong sulyapan at tingnan ang bahagi na kung saan ay isinulat ni Pablo ang kaganapan na ito na isiniwalat sa kanya ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, samahan niyo po ako sa verse 13. Sabi niya sa kanyang sulat sa church ng Thessalonica, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So kung makikita po natin yung context in verse 13, the reason why Paul wrote this letter, part of the letter in the church in Corinth, maliwanag po that he is writing to believers. Ang sinusulatan po ni Pablo dito sa bahaging ito ng 1 Thessalonians 4 ay maliwanag, salamat Kuya Rodel, ay mga mananampalataya because of the word na kanyang ginamit, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi po rito kasama at makikinabang sa sulat na ito ang hindi mananampalataya. Maliwanag po ba yon, mga kapatid sa Moro? Kasi ito po ay exclusive na para po sa mananampalataya. Kasi mahalaga rin po, mga kapatid, na maunawaan natin na hindi lahat na nababasa sa Biblia ay para po sa lahat. Or we can say, universal. Kaya kailangan po natin ang tulong ng Banal na Espiritu to identify which promises or word in the Bible is universal or exclusive. One good example of promises in the Bible na exclusive and not to be taken and to be taught that this is universal is Romans 8:28. Sino po sa inyo nakakaalam ng talatang Roma 8:28? Alam ba ninyo yun? Ano ba sabi sa Romans 8:28? Can we recite it? Amen? Pwede ba nating i-recite kung alam nga natin ang sinasabi ng Romans 8:28? Sige nga po. 1, 2, 3. King James tayo. 1, 2, 3. For all work together for good to them that love the Lord and called according to His purpose. Ewan ko po kung nai-encounter nyo minsan na ginagamit yan ng ilang mga mananampalataya. Lalo na pagka nais nilang i-comfort ang taong may problema. Kinukot yan ko minsan. Pero ang problema, yung kino-comfort nilang tao, hindi naman pala believer. For example, meron silang kumare, meron silang kaeskwela, kamag-anak, na nagsasuffer, for example, ng sakit, karamdaman. It may be cancer. Tapos siyempre darating ang isang Christian, sasabihin, Mare, huwag kang mag-alala. All things work together for good. Kahit pangit yan, magiging magandang kalalabasan at resulta ng iyong kalagayan. Well, that is good to hear, isn't it? Maganda yung pakinggan. Magandang marinig, lalo na sa panahon na ikaw ay nabibigatan, na kahit pangit ang sitwasyon, may mangyayaring maganda. How many of you would agree? Napakagandang pakinggan. Amen. But the problem, when you use Romans 8:28, it is not for everyone. Kasi maliwanag na sinasabi po dyan, all things will only work together for good to them, because the scripture does not end dun sa word na for good, dahil sabi, to them that love the Lord. Amen. Una, kailangan po yung tao na dumaranas ng hindi magandang kalagayan ay nagmamahal sa Diyos. So, it is not applicable to those that do not love God. Nakukuha po ba natin yon? Pangalawa, lalong diniinan at binigyan po ito ng
tinatawag na exclusivity because of the usage of the word, also the word called. To them that are called. What do you mean by word called? Meaning to say, you are a believer. You are a Christian. You are part of the body of Christ. You were called out from darkness. And you are transferred into light. Kaya para gamitin natin ang Romans 8:28, for everybody is wrong because this word is exclusive for believers only. Do you get the point? Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Ngayon, kung babalikan natin ang sulat ni Pablo sa Thessalonica, we can also apply the same principle. Bakit po mahalaga na atin itong maunawaan? Kasi nga po, if you go on studying the letter of Paul in Thessalonians, chapter 4, starting in verse 13, he's going to talk about the rapture. Ngayon, maliwanag po na ang rapture is an experience that will only be experienced by believers. So not every people in the planet will have to get a chance to experience the rapture because this revelation is being given only to believers. Para lang po ito saan? Sa mga mananampalataya. Kaya kung hindi ka mananampalataya, you cannot expect to be there. Hindi mo pwedeng asahan na makasama ka sa rapture. Because the requirements to be part of this is you have to believe in Jesus Christ. Kaya kung atin pong tutunghayan muli ang sulat, tingnan po natin, ang umpisa po ng konteksto ng sulat na ito ni Pablo ay nag-ugat, nagsimula, dahil po sa kaisipan at ideya na nabubuo sa simbahan ng Thessalonica noong panahon yon. Ano po ba ang sitwasyon ng church ng Thessalonica na naging dahilan kung bakit inabot sila ni Pablo sa pamamagitan ng ganito sulat? Tandaan po natin na noong panahon po ng simbahan ng Thessalonica, during that time and generation of this church, being a believer is a challenge. Hindi po kagaya ng ating kinakaharap ngayon ang challenge ng mga simbahan at mananampalataya sa Thessalonica. Ano ang problema ng simbahan sa ating modernong panahon? Na kinakaharap ng ating pananampalataya. Tanungin mo nga yung katabi. Sa tingin mo, ano ang mga challenges na kinakaharap mo as a believer today that will prevent you and stop you to be on fire with your relationship with God? Sige nga po, tanungin nyo nga sandali ang inyong katabi. At para hindi na tayo mahirapan, sabihin niya, pinapahirapan pa tayo nitong pastor na ito. Magturo ka na lang. Alam niyo po, based on my own opinion and observation, majority of the believers today, one of our challenge that hinders our faith, pera. Lalo na I'm speaking for the church in the Philippines. Many challenges that Filipino Christians encounter. Brother Steve, I'm singling out our race as a Filipino kasi baka sabihin ni Brother Steve, hindi ganun sa Europe. It's different in Europe. I can speak about the challenges of Christians in Europe. I can only speak for the challenges of Christians in the Philippines. But majority na dinaranas ng mga Pilipinong challenges dito ay material. Pera. Kaya yung iba ay natitigilan sa pananampalataya kasi kinakapos. Amen. Finances ang nagiging challenge. Kaya hindi na makasimba. Amen. Hindi na makapagpatuloy sa pananampalataya because of the lack that threatens their faith. But did you know na sa ibang lugar ng mundo, the problem is not money. Hindi po pera. Kaya nga ganito po ang dapat nating treatment sa salita ng Diyos. If the message is really from the Lord, the message should be applicable in every culture, in every situation. Dapat po lumalapat ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita po ng Diyos is universal. Can be applied into any culture.
Kaya kung papansinin po natin, ay dito nagkaroon ng problema ang mensahe ng material wealth or prosperity message. You know why? Because in some other parts of the world, you cannot preach to them prosperity materially because they don't need that. Ano ipapangaral sa mga nasa Zimbabwe na magkaka-helicopter ka pag nagtiwala ka sa Diyos? They don't need material prosperity because the thing that threatens their faith is persecution. Sa kanilang pananampalataya, they can be killed, they can be beheaded. There are some churches in that part of the region of the world na sinusunog ang iglesia. Sinusunog ang mga simbahan ng mga Kristiyano. So, material prosperity is not the message that they want to hear. Because they cannot have comfort in material things. Ang kailangan po nila ay pag-asa at pananalig at patuloy na pananiwala that even though they are suffering, the Lord is always with them even at the end of their days. Nakakuha po ba natin? Kaya po ang salita ng Diyos, dapat po ito'y applicable sa lahat ng lugar. Nakukuha po ba natin? Hindi lamang po ito limited. Alam niyo kung bakit po nag-boom ang material prosperity message sa Amerika? Because they are so much materialistic in the church. Amen? Kaya kita niyo po ang abuses na nangyari sa US. Amen? They want airplanes, they want jets in their ministry. Bakit? Kasi nga po na-abuse nila ang material prosperity. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Pero pag inaral po natin ang totoong mensahe ng Panginoon, it is not money that will give you peace, but the presence of God in your life. Amen? Hindi po pera ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kundi ang tinatawag na presensya ng Panginoon. I remember the life of Solomon. Sino sa inyo nakakakilala kay Haring Solomon? How many of you have heard or read or amen, even study the life of Solomon? Sino po sa inyo nakarinig kay Solomon? Can you raise your hands? Amen. Para lang malaman ko. Alright. Si Solomon po sa Biblia ay anak ng hari na ang pangalan ay David. I believe that what put Solomon in the map and one of the things that made him popular is because there is a time in his life na na-encounter niya si Lord. Nagpakita sa kanya ang Panginoon, kinausap po siya, and then the Lord asked him, ano ang tinanong ng Diyos kay Solomon? Sabi ng Diyos kay Solomon, what do you want me to do for you? Kaya ito po ang nagbigay kay Solomon ng tinatawag na legacy at nalagay ang kanyang magandang istorya sa Biblia. One of the things, dahil instead na humingi po si Solomon ng wealth and material blessing, he asked God for wisdom. Amen? Kaya napakaganda po na story ni Solomon. I thank the Lord for the life of Solomon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi po nalagay ang storya ni Solomon, ako po ay aamin na pag nagpakita sa akin ng Diyos, hihingi po ako ng maleta na may lamang pera. Amen? Babalitaan naman natin ngayon, isa palang maleta, kaya maglaman ng 48 million. Amen? At sabi, ang tawag pa sa mga bagay na yun ngayon ay basura. Sabi ko nga kung yan po ang basura, gusto ko na maging basurero. Amen? Nakukuha po ba natin? Now, going back to my story. Siyempre, kung hindi natin nabasa yung storya ni Solomon, siguro parehas din tayo ng karamihan ng tao that we will ask the Lord to materially bless us and prosper us. Now, hindi naman po yun masama. Don't get me wrong. Baka sabihin ninyo, ayaw mo ba ng material wealth? Again, there is nowhere in the Bible that you can find that God is against blessing His people. Pero ito po ang aking paniniwala. The blessing of the Lord will always comes with purpose. Ang pagpapala po ng Diyos ay darating lagi dahil may dahilan. Kung wala pong dahilan at walang layunin at walang gamit, I don't think so. Amen? Kaya tayo pinagpapala ng Diyos, this is the principle. God is blessing us to be a blessing. Huwag po natin nawang makalimutan yan. Na tayo pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala.
Amen? That's the reason why God is using our lives. Para po ma-extend natin ang kanyang kaharian at maiabot ang kanyang kaharian sa mundong hindi siya kinikilala. Pero kung ang ating thinking for material blessing and prosperity is only for ourselves and family, then we are not understanding the true meaning of God's blessing. Hindi lang po ito para sa ating pamilya. Ito po ay para tayo maging pagpapala sa humanity. The reason why God is blessing us. So going back, si Solomon ay tinanong ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong ipagkaloob ko sa iyo? But did you know what Solomon asked the Lord? Sabi niya, I just need wisdom. Kailangan ko ay karunungan. At natuwa po ang Diyos, if you know the story, natuwa siya. Humanga siya kay Solomon because hindi niya hiningi ay kaharian, hindi niya hiningi ginto, pera, at hindi nga rin niya hiningi ang pagkabagsak ng kanyang mga kaaway, but he asked God for wisdom. At napakaganda po kasi ng hiningi ni Solomon. Alam niyo ba, na ang pera po, gaano mang kadami, ay madaling mauubos kung walang karunungan ang hahawak nito. Marami po yung naghihirap, not because they don't have the resources, but they don't have the wisdom to use the resources. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Maraming mahirap na tao hindi dahil wala silang resources, wala silang hawak sa kanilang kamay, pero wala silang karunungan para ang meron sila ay pagyamanin at dumami. So wisdom, according to the book of Proverbs, sabi nga ng Biblia, wisdom is the principal thing. In all you're getting, get understanding. Ang karunungan po ay napakahalaga. Alam niyo po, kung papansinin din natin sa ibang bansa, at maging sa mundo, kung ating papansinin, alam niyo ba na pag ang iyong i-offer sa mga employer, sa mga kumpanya ay lakas ng katawan, kadalasan you are getting paid low, mababa ang bayad. Sino po ang laging mataas ang bayad? Kadalasan mga consultant. Consultant, advisors. Bakit po malaki ang bayad? Di naman napakapawisan. Because wisdom is what put the company to the map. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po nais ang Diyos na pahalagahan natin ang karunungan, pero hindi basta karunungan. Karunungan na nagmumula sa Diyos. Kasi ang karunungan na walang impluensya ng Diyos, delikado rin. Pero pag ang karunungan po ay merong tinatawag na godly wisdom, maganda po yun. Kaya hiningi ni Solomon ay karunungan. Hindi po siya humingi ng pera, ng yaman, but wisdom. Dahil pag ikaw po'y merong wisdom, alam niyo, ang pera sumusunod lang yan sa karunungan. Naniniwala ba kayo? Amen? Kaya pag ikaw po'y may wisdom, ang pera susunod lamang. Amen? Susunod lamang po ang pera pag ikaw po ay marunong at merong karunungan. Now, going back to Solomon, naranasan ni Solomon ang tagumpay sa buhay. Kaya nga po si Solomon ay nakasulat din siya ng isang aklat na ang pangalan po ay Mangangaral sa Tagalog. Sa Bibliang Ingles, ito po ay Ecclesiastes. Ay pag binasa nyo ang Book of Ecclesiastes na isinulat ni Solomon, para po yung journal ng hari. Isinulat niya ang kanyang karanasan dito sa ibabaw ng lupa, mga karanasan niya. Kaya ako'y po'y paborito kong basahin niyang Ecclesiastes eh. Kasi yan po'y karanasan ni Solomon nung siya'y nasa ibabaw ng lupa. At siya po ay nagtatanong, naghahanap. Kagaya ng maraming tao. They are looking for the reason of the meaning of life. Ano po ba ang ibig sabihin ng buhay? At bakit tayo nabubuhay? Kaya hinanap ni Solomon, tinuklas niya, ano ang rason, bakit ako buhay? At ano ang dahilan para maging masaya ako sa buhay? At ang una po niyang ginawa, isa sa kanyang mga ginawa, hinanap niya po ang meaning of life sa pera. Nagkaroon siya ng kayamanan. Pero at the end of the day, napagtanto ni Solomon that material wealth and possession is not the meaning of life. Sabi niya, hindi siguro pera ang susi.
Kayo ba'y naniniwala, hindi lahat ng maraming pera ay masaya? Amen. Sabi nga nung kausap ko nung isang araw na isang contractor, pero hindi ito involved sa flood control. Pero sabi nung kausap kong contractor, ang sabi niya, okay na yung ganito. At least hindi ako kinakabahan na pag ang mga anak ko'y lumabas, makikidnap sila dahil alam nilang marami kaming pera. Okay pa rin yung tama lang ang kinikita. Na nakakakain ka, nakakapaglakad ka na mapayapa at masaya. I found that to be true. Amen? Well, going back kay Solomon, nakala niya pera ang kasiyahan ng tao. Pero hindi po pala. Kaya naisip niya siguro babae. Hindi po ako nagkakamali sa numerical number. Nag-asawa siya sa 900, ang pinakasalan. 700, tas 1,000 plus ang kabit. Ano po? So, sabi ko nga, pag binabasa ko ito nung araw, sabi ko, kung ako yung babae, ang hirap ng kalagayan ko. Bakit? Kasi libo kami sa buhay ni Solomon. So, kung ang schedule ko ngayon kay Solomon ngayong araw na ito, pag nagkita kami ni Solomon ulit, matanda na ako. Ano po? Kasi nga, ini-schedule yun. Hindi naman pwede ikaw lagi eh. Libo kayo. So, yung pag-ikot nun, amen, baka nga pagdating mo, sabi ni Solomon, Neng, sino ka nga ba? Nakukuha po ba natin yun? Ako yung asawa mo, pang ano number ka? Amen, kasi ganun po siya karami. Pero again, at the end of the day, nakita niya, hindi raw po yun ang reason and the meaning of life. Kaya sa dulo ng kanyang sulat sa Ecclesiastes, nagkaroon ng conclusion si Solomon na natutunan niya sa buhay that the reason and meaning of life is to serve God who makes you and creates you. Ang rason ng pagiging buhay at kaya ka nabubuhay ay para sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon, meron siyang payo na habang bata ka pa, magsimula ka ng maglingkod sa Diyos. Amen? Habang malakas pa ang iyong mga tuhod, simulan mo ng paglingkuran ng Diyos na may likha sa iyo at gumawa sa iyo. Kaya doon po niya ito natuklasan. Kaya balikan po natin ngayon ang ating pinag-uusapan. Sa Thessalonians, balik po tayo ulit dito. Nagkakaroon ng challenges ang church sa Thessalonica because they become a church during their time, grabe po ang persecution. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, iba-iba po ang challenges ng simbahan. May mga kapatid po tayo sa ibang bahagi ng mundo ngayon na ang kanilang kinakaharap na pagsubok as a Christian ay ang kanilang buhay ay nasa peligro. In fact, ngayon ay tinatalakay po ng mga Christian organization because there are some believers sa Africa na pinupugutan ng ulo for their faith in Christ. The ISIS are very much responsible and involved sa lugar sa Africa ng persecution ng Christian. Pero they kept their faith. Sa China, they pose also other challenges as a believer. Sa China, alam niyo po ba, they don't have the freedom that we have here in the Philippines in worshiping God. Alam niyo ba na sa China, bawal ang mga ganitong gathering na kagaya ng ating nai-enjoy sa ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pero yet, ang mga Pilipino, tamad pang sumimba. Sabi mo sa iyong katabi, salamat, absent sila ngayon. Amen? But you know, in China, it is very challenging for the Christians in China to gather together as a church. They need to go underground. Because to be a Christian in China, it's illegal. Kaya sila po'y pine-persecute doon. Alam niyo ba that there are parts in China na ang Biblia pinipilas at i-distribute ang bawat pahina na nakatago. At masayang-masaya mga inchik na magkaroon ng isang kopya lang ng pahina ng Biblia. Pero sa Pilipinas, ang daming translation ng Biblia hindi binabasa. Sabi mo nga sa iyong katabi, sana mahiya naman sila. Amen? Nakukuha po ba natin yon mga kapatid? So iba-iba po yung challenges. Pero iisa po ang dahilan. It is attacking your faith in Christ. Every challenges has one agenda to attack your faith in Christ Jesus.
Kasi ang gusto po ng kaaway, mawalan ka ng pananampalataya sa iyong Diyos na nakilala. Kaya itong Thessalonica, ang kanilang kinakaharap na problema nung panahon yon ay persecution. Pinipersecute po ang mga Kristiyano. Many Christians become martyrs and died for their faith. Alam niyo kung bakit po napatunayan na totoo ang Kristyanismo? One of the things that prove that Christianity is right is because the early believers died for what they believe. Dahil meron pong paniniwala that you will not die for a lie, you will only die for the truth. Hindi mo iaalay ang iyong buhay sa isang kasinungalingan. Kaya yung pag-aalay ng buhay ng mga apostol, ng mga alagad ay patunay na totoo po ang kanilang nasaksihan tungkol kay Kristo. Dahil kung hindi po totoo si Kristo, hindi po iaalay nila Pedro, nila Pablo, nila Santiago, at ng mga alagad na nakasama ni Jesus ang kanilang buhay. Imaginein mo, sila po ay bibigyan ng option ng mga taga-Roma, ng mga persecutor nila, ng mga Pariseo, na pag kanilang hindi tinigilan ang pangangaral kay Kristo, papatayin sila. Pero hindi po sila tumigil. Bakit? Kasi alam nila na totoo yung kanilang ipinangangaral. Dahil ang katotohanan, babalikan ko at uulitin, no man will die for a lie. Wala pong tao na mamamatay sa isang kasinungalingan. Kahit po mga tao ngayon na naging bayani ng mundo, they died believing on what they believe is true. Amen. Maging si Rizal, papabaril ba yan sa luneta kung alam niyang mali ang kanyang ipinaglalaban? Nakukuha po ba natin? Kita naman natin yan kung gagamitan natin na illustration. Yung mga rallies and demonstration na nakikita natin sa street. Di ba minsan sila po ay hinahabol ng mga pulis sa mga nagrarally? Sino po ang mabilis na nawawala sa rally? Yung mga bayaran. Kaya pag sila'y tinanong at nahuli na corner ng mga reporter, bakit kayo naririto? Hindi nila masabi kung ano yung pinaglalaban. Pero meron silang hawak na placard. Ibagsak. Ano ibabagsak? Hindi ko alam. Basta dinala kami rito eh. Amen. Isinakay kami sa jeep at may 500 kapalit. Kaya nung andyan na ang mga pulis, pupukpukin na ang katuwiran ng mga binayaran, bakit ako papapukpuk sa 500? Pero sino ang matitira sa gitna? Yung totoo ang ipinaglalaban. Do you get the point? Amen. Kaya nga po, napatunayan na totoo ang Kristyanismo because the believers is they willingly offered and sacrificed their life on what they believe. Kaya yun po ang kalagayan ng church ng Thessalonica, persecuted. So marami ng mga believers na namatay, pinatay. And many of them died because they believe in Christ. So hindi po mawala sa isipan ng mga natitirang buhay na Kristiyano sa Thessalonica. Ano na nangyari sa mga kapatid nating mananampalataya na namatay? Kaya doon po pumasok ang sulat ni Pablo sa kanila. At ang sabi niya, kailangan na ninyong malaman ang katotohanan tungkol dito sa mga namatay na mananampalataya. Para hindi kayo magkaroon ng pagluluksa ng kagaya ng mga iba na nagluluksa na walang pag-asa. Pero again, mga kapatid, sa morong, hindi po masama na magluksa tayo sa ating mga mahal sa buhay na namatay. Hindi po kailanman tinuturo ng Biblia na hindi tayo dapat magluksa. Pero kaiba pong magluksa ang mga mananampalataya, may pag-asa. Bakit po may pag-asa ang ating pagluluksa sa ating mga kapatid kay Kristo na nauna sa atin? Kasi tayo'y naniniwala na isang araw tayo po ay magkikita-kita muli. Kaya nga po, when a believer dies, it is not goodbye, but it is see you again later. Pag namatay po ang isang mananampalataya, hindi po ito goodbye, hindi ito the end. Pero magkikita pa tayo ulit. But this time, sa ating muling pagkikita, isa-isang maganda ng kalagayan na hindi nakagaya ngayon. Kaya napakahalaga po na ang namatay ay nasa Panginoon. Kaya maliwanag na
binigyan po ng diin sa sulat ni Pablo rito sa 1 Thessalonians chapter 4, kung ating tutuloy ang pagbasa. Sundan niyo po ako sa talatang 14. Dito nagmumula ang pag-asa sa mga namatay na mananampalataya. Sabi sa verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala ba tayo dito sa simbahan ng Morong na si Jesus ay namatay? Naniniwala din ba tayo na siya'y binuhay at muling nabuhay? Mahalaga po kasi ang ating pananampalataya. Ano po? Kaya sabi rito, naniniwala din tayo na bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay. Alright, naniniwala ba tayo na yung lahat na namatay bubuhayin ng Diyos? Pero again, meron pong exclusivity ang verse 14. Dahil sabi sa verse 14, hindi po doon natatapos ang talata dahil ang sumunod na salita na ating mababasa na sumasampalataya kay Jesus. So ibig sabihin na mga namatay na mga mahal natin sa buhay na sumasampalataya kay Jesus, isang araw ay bubuhayin. Kaya doon papasok po ang kahalagahan at doon din natin maintindihan kung bakit gusto ng Diyos na ang kaligtasan ay buong pamilya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, isa lamang sa inyong sambahayan ang sumampalataya. Buong sambahayan ninyo ay maliligtas. At kung ating iisipin ang sinabi ni Jesus, paano yun? Isa lang pala, maligtas lahat, package deal eh. So okay na ang aking pamilya, kahit di ko makasama sa church, kasi isa lang daw, damay-damay na. Alam nyo, ganun din ang paniwala ko nung araw. Hindi ko kailangan tanggapin si Kristo kasi pastor naman ang tatay ko. Pero isang araw, kinumpronta ako ng aking ama, sabi niya, anak, hindi kita kayang sagutin sa langit. Pananagutan mo ang iyong kaligtasan. Pero paano magaganap yung sinasabing isa lang sa ating pamilya na sumampalataya, buong pamilya natin maliligtas? Dito po papasok ang katotohanan. Dahil ikaw na naligtas, maaring sa ngayon ay nag-iisa ka. Pero ang iyong buhay, ang iyong patotoo, ang magiging daan para ang iyong pamilya ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, kapatid na naligtas, meron kang obligasyon. Meron kang responsibilidad sa iyong pamilya. Ano yung responsibilidad at obligasyon mo sa iyong pamilya? Makita si Kristo sa iyong buhay. Kasi pag sa iyong buhay, nagsasabi ka, born again ako, Christian ako, pag uwi mo sa bahay, napakatamad mo. Pag uwi mo sa bahay, batugan ka. Pag uwi mo sa bahay, ikaw pa nangunguna sa chismis sa inyong barangay. Pagdating mo sa bahay, sa katapat na tindahan, ikaw ay napakaraming utang na hindi mo binabayaran. Ikaw pa ang matapang. Samantalang ang haba na ng iyong listahan, tapos sasabihin mo, born again ako, ha? May obligasyon po tayo. Kailangang makita sa atin ang buhay na tunay na binago. Kaya madadala po natin ang ating sambahayan dahil makikita nila sa atin ang ebidensya ng binago ni Kristo. Alam niyo po, madaling maging patotoo sa ibang tao. Pero it is always a challenge to be a witness to our family. Madali po mag-share sa kapitbahay. Hindi ka naman nila alam eh, hindi ka naman nila kilala eh. Pero napakalaki pong tagumpay pag ang iyong pamilya ay nasama mo sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, naniwala sila na tunay na nagbago ang iyong buhay. Nakukuha po ba natin? Alam nyo, pag kayo po ang kaharap ko, madali-dali po sa akin na sa pastor na magturo. Pero pag nariyan na sa harapan ko ang aking mga anak at asawa, it is always a challenge. Bakit po? Kasi kailangan sila po ang unang nag-a-agree sa sinasabi ko. Kasi tingnan niyo, uupo dyan ang asawa ko, sasabihin ko, kailangan ang isang Kristiyano masipag, tapat, totoo, may integridad, sasabihin ng anak mo. Hindi mo naman ginagawa, yan pa eh. Papikit-pikit ka pa, pero sa bahay, di ka naman nagpe-pray. Tapos kung mag-exhort ka, no? Tatayo ka dito, ikaw exhorter. Mga kapatid, kailangan natin mag-alab sa Diyos. As yung anak mo, alab? Ang bira, lagi ka nanonood na Itbulaga.
Hindi ko makita sa iyo ang alam na sinasabi mo. Kaya yung iyong pamilya ay walang encouragement. Kaya yun po ang sinasabi ng Panginoon na maliligtas ang iyong pamilya pag naligtas ka kasi makikita sa iyo ang buhay ni Kristo. Makikita sa iyo na nagbago ka. Ang dating batugan, konti na lang awa ng Diyos. Amen. Ang dating masama ang ugali, nababago na. Amen. Hindi na sa kagaya nung dati. Amen. Kaya nga, minsan may narinig akong kwento. Matagal ko na itong ginagamit pero nakalulungkot ang katotohanang dala. Sabi nung kwento, sumakay sa eroplano ang 2 tao at sabi nung piloto, kahit wala ako mga modernong aparato, kaya kong sabihin kung nasa ang bansa na tayo. At napahanga yung pasahero at sabi, paano mo yun magagawa nang walang mga satellite at radar? Sabi niya, simple lang, inilalabas ko ang kamay. Aba, napahanga yung pasahero, no? Nung nilabas niya ang kamay, sabi niya, nasa Amerika na tayo. Bakit? Malamig, may yelo na yung kamay ko. Tiningnan niya, tama, nasa Amerika tayo. Nilabas niya ulit yung kamay, after a few hours, sabi, nasa Saudi na tayo. Bakit? Mainit. May konting buhangin pa. Galing, tama rin. Nilabas ulit ang kamay, at sabi, nasa Pilipinas na bakit nawala na yung relo ko. Nawala na yung relo ko sa aking kamay, kaya nasa Pilipinas tayo. Nakalulungkot, pero may kasamang katotohanan, isn't it? Bakit ko po yun nabanggit? Kasi ito po masakit. We are so proud to say that we are the only Christian nation in Asia. But the problem is, Christianity cannot be seen in their country. Sinasabi natin na tayo lamang ang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asia. Pero hindi nakikita ang Kristyanismo sa ating bansa. Kaya tuloy napupulaan ang Kristyanismo, mas mabuti pa raw ang Japan, hindi Kristiyano, mas matino. Kasi tandaan po natin mga kapatid, wala pong saysay ang ating pagiging Kristiyano kung hindi naman natin ito isa sa buhay. Magiging makapangyarihan lamang po ang ating pananampalataya kung ito po ay nakikita sa ating buhay. There is no power in our faith kung hindi rin lang ito makikita sa ating buhay. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Because to be a Christian, you are signing to be different. Kala nung iba, madaling maging Kristiyano eh. You enter into a wrong church. Ang totoo, mahirap maging Kristiyano. Dahil pag ikaw ay naging Kristiyano, magiging kang kakaiba. Amen. Marami kang i-give up. Marami kang ipapako sa krus. Kaya minsan ay mapapakiramdaman mo, parang nag-iisa ka. Kaya doon po papasok ang halaga ng mga kapatid sa iglesia. Kasi sa mundo, kakaiba ka. Kaya kailangan mo ang church so that you can have strength again. You can have your faith back again. Na totoo itong napaniwalaan ko. Kasi sa mundo, you are surrounded by unbelievers. Pero when you go into the church, you will be surrounded by people who believe the same thing that you do in your heart. Kaya yun po ang reason kung bakit po binuo ng Panginoon ang simbahan. Dahil upang magkaroon tayo ng encouragement, magkaroon tayo ng strength, i-encourage natin ang isa't isa because there is a challenge outside of this church to be a believer and to shine for Jesus Christ. Kaya nga po ang mga mananampalataya ng Thessalonica, they are living in the time that there are so much persecution. Pero sabi rito ng sulat ni Pablo, yung mga namatay na mananampalataya bubuhayin. Pero pagdating po dito sa talatang 16, skip ko na lamang po ang talatang 15. Maliwanag na sinasabi po rito na sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel, tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin, verse 17, pagkatapos tayo naman na mga buhay, dito papasok ang iglesia. Mga buhay sa araw na iyon na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Pero pansinin po natin, this is what the church is waiting for, the rapture. Pero ano po yung nagiging confusing sa atin as a church, yung salitang pagbaba ng Panginoon. Pero kung papansinin niyo po at masusing pag-uusapan at pag-aaralan ng sulat na ito,
Ang makakakita lamang sa pagbaba ni Jesus mula langit ay mga mananampalataya. At maliwanag na tinutukoy dito na sa ulap lamang ito mangyayari. So I am very sure that this is not the second coming. Hindi po ito ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon kasi hindi siya makikita ng buong daigdig. But if you would go to the writings of John in the book of Revelation, doon po tinalakay ang pagbabalik ni Jesus na nakasakay sa puting kabayo, may suot na korona, at bababa mula langit at nakita na napakaraming nasa likuran at ang lahat ng tao sa daigdig ay makikita siyang bumababa. That's the second coming. But this one in 1 Thessalonians is not, because this is the rapture of the church. Kaya ano po ang inaabangan natin ngayon? Ano po ang pinaghahandaan nating mga mananampalataya? We're waiting for the rapture. Inaantay po natin ang pagdagit. Pero mga kapatid, may babala po ang Panginoon. Sa mga nag-aantay, kasi ang isa po sa sinasabi ng Biblia, na iingatan ng simbahan sa wakas ng panahon ay ang deception. Yung tinatawag na mga katuruan na bulaan at wala sa katotohanan. Kaya kung ating papansinin, may mga kumalat na mga pangangaral na darating na ang Panginoon noong Setyembre. Alam niyo, nung marinig ko po ang pangangaral na yan, lalo po ulit sumigla ang aking pananampalataya na nasa wakas na tayo ng panahon. Kasi bahagi po ng propesiya ng Panginoon sa kanyang salita ay sa wakas ng panahon may magsasabi na ito na, doon na ang Panginoon, darating na. Pero ang babala, wag tayong maniwala. Sapagkat sinasabi po ng Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon sa panahon ng rapture, it will happen like a thief in the night. Ibig sabihin, mangyayari po ito na parang pagdating na magnanakaw sa gabi. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Kaya nga mismong sinabi niya, walang araw na makakaalam at wala ring oras na makakaalam. Kaya nga madali po madetect ang isang false teaching about the rapture. If there is a date, that is a red flag. Dahil ang rapture can happen anytime. Pwede po ngayon mangyari ang rapture habang tayo nagtitipon. Pero mga kapatid, dito ko po kayo iiwan ngayong umagang ito. Hindi po mahalaga yung araw. Hindi po mahalaga yung oras. Ang mahalagang tanong, kayo po ba'y handa? Kayo po ba'y handa? Sa tingin mo, makakaharap ka sa Diyos sa iyong kalagayan ngayon? Do you think so? Kayo lang po makapagsasabi niya. Sa tingin niyo, meron kayong kumpiyansa na makaharapan Diyos kung siya'y babalik ngayon. Pero wag po tayong mag-alala. Hindi po tayo susukatin sa panlabas. Susukatin po tayo sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Dahil ang paraan lamang po para tayo makaharap sa Ama ay hindi sa ating sariling kabutihan, kabanalan at katuwiran, kundi dahil sa katuwiran at kabanalan ni Jesus. Kaya kailangan ng bawat isa si Kristo. Dahil pag tayo po ay may relasyon kay Jesus, we always have peace. Alam niyo, mga taong totoong mananampalataya, hindi tayo natatakot sa usapin ng kamatayan. Sabihan mo nga ang iyong katabi, alam mo bang mamamatay ka din? Ang mga natatakot po sa kamatayan ay hindi handa. Amen? Pero kung handa ka, hindi mo na pinag-iisip ang kamatayan. Kasi alam po nating lahat, ang buhay natin, ewan ko kung alam na lahat, pero ito po ang katotohanan. Ang buhay po natin, nakatakda na. Hindi po tayo nagdi-decide kung gaano kaiksi at kahaba ang buhay natin. Bago pa tayo isilang, dinecide na po ng Diyos ang bilang ng ating mga araw sa ibabaw ng daigdig. Minsan may nagtanong, sabi sa akin ng tanong, bakit ba ganyan kasi yan si Lord? Bakit kasi hindi pa sabihin ni Lord, ikaw, hanggang 50 ka lang. Diba? Maganda naman talaga yan. Biglang may sulat na darating sa iyo from heaven, sasabihin, ikaw 50 years old ka lang, tapos ka na. 48 ka na. So alam mo na 2 years na lang. Ang ganda sana nung ganun Bakit kasi hindi pa sinasabi ng Lord ko hanggang kailan? Sabi ko, alam mo kapatid, sa totoo lang, pangit yun.
Alam mo, pag po kasi alam mo kung hanggang ano, may positive pero mas marami negative. Very stressful. At mawawalan ka na ng tinatawag kuminsan ng pananalig kasi gusto ng Diyos na ma-enjoy natin ang araw-araw. Napakahirap kaya na mamaya alam mo nang mamamatay ka. Ngayon, stress ka na, tama? Ayan. Paano kung sabihin ng Lord, last day mo na hanggang alas 5 ka na lang. Hindi ka tuloy makataas ngayon ng kamay dito kasi hanggang alas 5 na lang ako eh. Amen. Pero because you don't know, amen, you enjoy life. Right? At lalo ka nakapagpapatuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya nga po, at the end of the day, it's a blessing na hindi natin alam para lalo lang tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Kasi baka maging masama pa sa inyo yan. Alam mo, sabi ng Lord, hanggang 50 lang ako eh. Kaya yung last 4 years ko, mag-uutang na ako, hindi ko babayaran na yan, mga yan. Kasi mamamatay na rin naman ako mamaya eh. Diba, namatay ka pa makasalanan, no? Amen? So, do you understand my point? Kaya nga po, magtiwala lang tayo kay Kristo. Kaya nga ang katotohanan, yung mga kapatid natin na nauna sa atin, amen, sabi ng iba, kung sana. Yes, maganda yung kung sana. Pero ang katotohanan, pag alam mo ang Biblia, hanggang doon lang sila. At kung ano ang dahilan ng Diyos, ako'y naniniwala, maganda. Pero sa ating tao, parang hindi natin maintindihan. Pero lagi po maganda ang balak at layunin ng Panginoon. Wala po siyang binalak at ginawa na hindi po maganda sa kanyang mga minamahal. Kaya let us continue to trust God. Amen? Tayo magtiwala sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo at katotohanan na pinahintulutan mo na dumaloy sa aming pagsasama-sama ngayong umagang ito ng linggo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, that we are waiting sa rapture, sa iyong pagdagit sa simbahan. Kaya tulungan mo ang bawat isa na manatili at magpatuloy na nananalig at nagtitiwala sa iyo. Sabi nga ng iyong salita, sa kanyang pagbabalik, may badatnan kaya siya na may pananampalataya sa anak ng tao. Nawa kami po ay datnan mo na patuloy na nagtitiwala sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat sa simbahan ito ng Morong. Salamat sa mga kapatid sa Morong. Palakasin mo po at laging patatagin ang kanilang pananampalataya. In Jesus' mighty name we pray and everybody say, Amen. God bless you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hello, hello, hello. Amen, amen. Hallelujah. 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 Around me in this day we're living here.
sober, the sun on the shoulder, and says Jesus to bring our family home to me. And only the redeemed shall hear his voice on the day as he come in cloud in glory to guide his right way. The graves will then burst open, in the dead in cry shall rise, and we which are alive in Jesus will be changed in a twinkling of an eye. Up to now, we've been looking through a glass so dark and deep, and only a pure mystery have we known. That I sense now in my spirit His returning is upon us, and His shout and the trumpet will soon be sound. Yes, hallelujah. And only the redeemed, hallelujah. And only the redeemed shall hear His voice on that day, as He comes in cloud of glory to catch His bride away. The graves will then burst open, in the dead in Christ shall rise, and we which are alive in Jesus will be twinkling of an eye, and we which are alive in Jesus will be changed in a twinkling of an eye. Open eye. Open eye. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Glory. Praise God po. Tayo po ba ay magpapasok? Amen. So,
iisa po tayong basket dito sa unahan. Yung pong labis-labis ang pagpapala na binigay ng ating Panginoong Diyos. Pwede po natin siyang i-share to the ministry of our Pastor Dex. So maraming salamat po mga kapatid. So di po ba sabi nga di ba, God loves a cheerful giver. So kung magbibigay po tayo, dapat po ito'y bukal sa ating loob at galing sa ating puso. Amen? So, ano nga po ba yung ating tithes and offering? So, yung ating tithes and offering, yun po yung ginagamit ng ating simbahan, bahay-sambahan sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. So, ito po yung ginagamit natin sa pagbabayad ng ating mga bills, ng ating mga utilities dito sa ating simbahan. And at the same time, yun din po yung ginagamit ng ating mga kasama dito sa simbahan ng ating pastor para po sa outreach ng ating mga kapatiran, ng home visitation, and at the same time, yung Bible preaching po natin. So, yun po, yung ginagamitan. Doon po napupunta ang ating mga tithes and offerings. So, sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo buong 10 bahagi sa kamay upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise God. So, mga kapatid, inaanyayahan ko na pong tumayo ang lahat upang maipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po Panginoon sa inyong mga pagpapala. Maraming salamat po Panginoon na patuloy kami nagtitiwala sa inyo Panginoon na hindi mo kami pababayaan. You are an abundant God and out of your great mercy, marami ka pong ibinigay sa amin ng mga pagpapala Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang mga kaloob naming mga ito Panginoon. Naway ang mga kaloob na ito ay magamit sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Naway ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito, Panginoon, ay binigay na sa iyong harapan, Panginoon, na ibabalik mo sa aming mga kapatiran ng siksik digdig at umaapaw, Panginoon. Lord, alam namin na ang pagpapalang ito na ibinabalik namin sa iyo ay sasansala sa lahat ng kahirapan, Panginoon, sa lahat ng sakit at karamdaman, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, ikaw po ang tunay na nagmamayari ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya ito ibinabalik namin ng buong puso sa tapat na pagmamahal para sa iyo, Panginoon. Lord, in this offering, Panginoon, tinataas namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Para po sa ating final benediction. Praise God. Amen. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa napakabuti, salamat sa araw na ito ng linggo na kami nagkasama-sama ng mga magkakapatid sa iyo. Salamat sa pagtitipon na naganap ngayon. At ngayon sa aming pag-alis, sa aming pag-uwi, igawad mo po ang bendisyon ng iyong pagsama at pag-iingat sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos sa pong gawain, magandang tanghali po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po'y magbatian sa pangalan po ng ating pong Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. Spirit of the Lord. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. Great and mighty. Great and mighty in me. Great and mighty in me. God bless you all.